Yung Poland, hindi minamadali yan ha, mag-apply kasi mahaba ang proseso niyan. Ibig sabihin, maghantay ka. Kailangan meron kang pasensya at tiwala ka rin sa iyong sarili na makaalis ka. Pero kung may takot ka, wag na po kayo mag-Poland. Yun lang ang payo ko sa inyo. Wag kayong mag-Poland kung meron kayong mga katanungan sa inyong sarili. Kung baga, meron kayong doubt, no? Yung mga pag-aalala na baka ganito, baka may scam, baka magaganito, wag na po kayo. Kasi pag ganyan, na nagni-negative kayo, baka nga. Pero kung positive kayo, kasi ako, wala naman din akong ano eh. Kung baka sa akin, wala, deklaro ba? Ako pag-apply sa Poland, no, deklaro. No? Sabihin ko sa inyo yung totoo. But in faith, sabi ko, kung talagang kalooban ni Lord, ay talagang mangyayari sa akin. Ayan. Kasi sabi ko, kung mawalan mo ako ng pera, at least yung trabaho ko continuous, no, sa Hong Kong. At least yung trabaho ko continuous. Kung magkatotoo man, o di, God's plan, no? Talagang God's will. It's my plan, but God's will. Then, habang nag-apply ako, continuous trabaho ko nun. Then, ano pa nga yun eh, nagkataon pa na pagdating ng June, kasi nag-start ako, nag-payment is May 1. Yun. Start ko ng payment ko is May 1. Then, June, my father was passed away, kaya umuwi ako ng Pilipinas. Yan. Hindi lahat nakakaalam, nag-apply ako ng Poland. Then, ilang months na yon, hindi ko alam kung may working permit ba ako. And then, pagdating nata ng August o September, layo na. May working permit na daw ako. O, diba? And then, nag-isip na naman ako for the second payment na magbibigay ako. So, ayun nga, meron daw. Doon ako sa, ano ba yun? King Salmon ba yun? Sa mga isda. Doon daw ako. Naghahantay naman ako kung anong sunod na update. Kasi hindi ako makulit sa agency eh. Hindi talaga ako makulit. Naghahantay lang ako. Kinukumusta ko lang din minsan. Sabi niya, meron ka ng I schedule for visa appearance ng February. Ang tagal na May. Then, nagkaroon ako ng visa appearance ng February o January ba? January? Parang, January. January 12 yata yun. Yun. And then, nag-visa appearance ako. At saka, lahat ng mga papers ko, maniwala kasi na wala akong binabasa. Ni isa. Dahil kung magbasa ko, wala naman ako naintindihan. Kasi wala namang, iba naman, hindi naman English nagkasulat. So, nakipag-meet up ako doon, no, yung nasa agency na tumutulong sa akin. Nagkita kami doon sa immigration. Basta sabi, lagay ko lang daw sa window. Nilagay ko sa window. After nun, hinahanapan ako ng Hong Kong ID. Hindi ko malaman kung saan ko naisiksik. Ang dami, may pagsubok din sa akin Hindi ko malaman kung saan ko naisiksik ang Hong Kong ID. Lahat ng laman ng bag ko, binulaklat ko, tinapon ko lahat sa sahig at iniisa-isa ko. Tapos, talagang ako noong time na ako sa window, bumaba ako dahil hinahanap ko yung Sabi ko, wala ang aking Hong Kong ID. Hinahanap. Then, naisip ko, saan ko ba kaya ito nasiksik? Paglingon ko, nandyan lang pala. So, meron ng mga gap na kumbaga, naghihintay yun. Naghihintay sa akin yung tao doon sa window. Nung sabi niya, ito yung payment, o di nagbayad ako. Then, after 7 days yata, o 7 or 8 days, parang ganon, sabi na may visa na raw ako. Ganun po yung kabilis na kasi mabilis lang yung kapag pumasa ka, parang 14 days yata, no, ang pinakamataas, malalaman mo na yon kung meron kang visa. May ako May ako nag-apply o ng payment ko. Then, nung may visa na ako, di full payment na. Magkano binayaran ko? Is 35,000 lahat. Hong Kong dollar. Okay? 37. 37,000 Hong Kong dollar. Yun ang binabayaran ko sa agency. Then, March, nagpaalam na ako sa amo ko para magbigay ako ng 1 month notice. Then, inamin ko naman yung totoo kung saan ako pupunta.
Then, April 8, yata doon ako bababa. April 8. Then, kinabukasan. Nakapahinga lang yata ako ng one night. Flight agad ako. Katapos ko lang nag-impake. Flight ako agad for Poland. Ganon kabilis. Hindi talaga ako binigyan ng araw ng agency na makapahinga ako ng kahit ilang araw lang dyan sa Hong Kong. Diretso-diretso. Yun. Walang mga aberya. Tuloy-tuloy. Hanggang sa nakarating ako ng Poland. Yan. Pagdating ng Poland, hindi kami pumasok agad. No? Pwede yun na pumasok kami, pero meron akong kasamang dalawa na merong offer sa amin na pagdating namin sa Poland, may offer sa amin na sa garments kami, hindi sa chicken, magtrabaho. Naguguluhan ako. Sabi ko, pwede pala mangyari yun. So, sabi niya, maghintay daw kami ng 7 to 10 days hanggang sa parang umabot na yata kami almost 15 days. Naano na ako tawag ito, nainip na ako. So, talagang sinabi ko na papasok na tayo sa pasok na tayo kahit sa chicken factory while naghihintay tayo. Ayun, nakapasok kami sa chicken factory, nakapagtrabaho kami doon ng mga 1 month yata. Hindi ko alam kung umabot kami ng 1 month. No, after doon, habang naghihintay kami ng papers namin, no, ng working permit naman para sa garments. Nung lumabas na yung working permit namin para sa garments, isang gabi lang hindi kami pasok agad kami. Ganun po doon, tuloy-tuloy ang trabaho. No, tuloy-tuloy ang trabaho doon. Sa chicken factory, okay naman din ang trabaho, kaso nakakainis dahil maraming oras na walang trabaho. Kaya parang sabi ko, parang lugi tayo nito, lugi. Pero hindi naman hindi naman nagbi-below 40. Above 40 pa rin, no? Kung ito-total mo. Sabi ko, lugi ako kasi gusto ko maraming trabaho. Kaya kinausap ko talaga yung agency, madam, gusto ko yung mag-full hours ako sa trabaho. Yun talaga pakiusap namin. Pero kung ang company talaga magbibigay ng schedule mo, kaya wala ka talagang magawa. Sa chicken factory, marami akong naranasan na, kumbaga, sinasarili ko lang. Kasi ayaw kong maapektuhan, kahit sure ko kayo, para sabihin niya, yan, trabaho-trabaho kasi sa factory. Katawan ko doon na hindi kumikilo sa sobrang yelo talaga, imagine, sa freezer ka nilalagay. Para kaming astronaut. Ng mga suot namin, nakailang bonnet, mga, kung ano-ano lang, mga knit, tapos dubli-dubli, tapos, para kaming, pwedeng hindi ka rin magsuot ng, makapal, or dubling mga warmer. Dahil sobrang lamig talaga. Doon ko naranasan na hindi ko na maangat ang aking kamay. Yan. Pero hindi pa rin ako nag-absent. No? Pag hawakan ko tong kamay ko, ayan, hindi talaga siya kumilos mag-isa. Sabi ko nga Lord, mapaparalyze na ba ako? Yan. Hindi pa rin, talagang pinagkatiwala ko kay Lord ang aking sarili. And then, naramdaman ko na parang nagmanas ako. Talagang keep quiet lang ako nun. Keep quiet ko. Yung pa ako nakita ko, nagmamanas ako. Pero kung hindi ako kikilos, mas lalong sumasakit ang katawan ko. Hindi ako nag-absent. Ang kasama ko, sabi pa na, nakikita kasi nila na hindi ako makakilos. Hindi nga ako makahiwa ng mga pagkain ko kasi doon, kanya-kanya Kahit na meron ka naramdaman. Hawakan ko lang siya, ipiting ko lang siya, tapos talagang namamanhid yung buong katawan ko. Hihinto ako at gusto kong maiyak-iyak. Ang gusto nila, mag-absent ako para makapagpahinga. Sabi ko, kung magpapahinga ako, parang binibaby ko ang aking sakit. Trabaho pa rin, no? Kasi mabilisan doon ang trabaho. Then, natiis ko hanggang yung kuko namin, ito, tanggal yan. Ito nga, bumalik na As in, tanggal yan sa chicken factory. Kasi hindi ko pa alam kung paano ang sistema para magiging komportable ka sa trabaho mo. Kasi mabilisan mabilisan talaga. Kasi nasa likod namin yung supervisor naka-CCTV yan. So, kailangan mo magtrabaho. Then, nung nilipat na kami sa garments, doon ko naramdaman na mas okay. Dahil hindi malamig. Warm. Kasi nasa warehouse ka. Maganda, trabaho mo lang doon, nag-i-encode, check ng mga label ng mga damit. Kung parang nasa quality control ka, titingnan mo yung lahat ng klaseng damit. Nakita ko na. Malaking sizes, isang dipa, maliit, lahat ng klase, lahat ng mga pangalan ng mga signature na damit dito sa Europe, kahit sa Pilipinas, andyan mas marami silang product na sa China Mga original din pala, maganda pala din ang
Marami silang mga products sa Belgium, Germany, ayan, lahat ng mga product. Ang naramdaman ko naman doon, laging uhaw. Dahil mainit nga, laging uhaw. Kaya dry talaga ang balat ko. And then, medyo, ako doon, medyo pumapayat. Kasi nagda-dry ka nga, kailangan mo ng tubig doon. Yun ang life ko sa Poland. Pero masaya, continuous trabaho pa rin. Masaya. Kaya nga sa Poland, madugo talaga ang labanan kasi factory. Yun. Walang pahinga doon. Pahinga ka lang, ihi ka ng sandali, bibigyan ka lang na alangan na magtatagal ko doon sa toilet. Balik ka rin agad. Ganun yun. Kaya huwag kayo maniwala na walang trabaho sa Poland. Maraming trabaho sa Poland. Kung hindi nyo gustong isang company, sabihin nyo sa agency dahil ililipat kayo. Pero kung ayaw nyo magsabi sa agency, kung gusto nyo doon sa alam ko, pwede doon.